Kimbulok. Yan po ang tila lumalabas ngayon na tawag ng mga tao dito kay Stella Kimbo, mga kababayan. Ang ipinalit kay Zaldico dyan sa Committee on Appropriation. Dahil matapos niyang iwasan, mga kababayan, ang mga tanong dahil ang sabi niya, nagmamadali lang siya. Oh, feeling mga kababayan, in-interview, ma'am, anong masasabi niyo doon sa mga blanco sa BICAM? Nagmamadali lang siya habang hawak-hawak ang bag niya, mga kababayan na mamahalin. Nagmamadali lang siya. At ngayon, mga kababayan, biglang nagsalita several days later. At ang sabi niya, authorized naman talaga kami, yung technical working group ng mga kababayan na mag-fill in the blanks dyan o ng mga corrections, ganyan, chichibureche. Wala daw illegal doon. Kaya naman, mga kababayan, nasupalpal na mga dating senador mismo na bihasa dito sa budget, mga kababayan. Etong parte pa ito ng Bagoong Pilipinas slate, mga kababayan. Ang Pisot Tandem, si Ping Lacson at Tito Soto. Ang sabi ni Tito Soto, mga kababayan, na siyang dating Senate President, na hindi rin natin maitatago, mga kababayan, na talagang bihasa yan sa budget dahil naging Senate President yan ng mahabang panahon. Ang sabi niya, kailangan daw bumalik sa workshop ito si Stella Kimbo. Ito daw kanyang pinagsasabi, mga kababayan, na sinasabing correction ay hindi daw allowed ayon kay Tito Soto. At ang dapat daw nilang ginawa ay ibalik ito sa plenaryo. Oh, yan ang sabi ni Soto, mga kababayan. Agree din dyan ang kanyang katandem, mga kababayan, na si Ping Lacson, na walang karapatan itong si Kimbo na maglagay ng correction. Yan din ang pinanghuhugutan nitong kampo ng mga pinklawan, mga kababayan, yung mga Los Command na hindi naki-unit team na mga pinklawan, partikular na itong si Shelo Magno. Although, mga kababayan, sang-ayon tayo dito sa kanya mga sinasabi, pero careful dito, mga kababayan. Bagamat ayaw niya sa mga Marcos, ayaw din niya sa mga Duterte. Malayo-layo pa ang laban nito si Shelo Magno, mga kababayan. Gustong-gusto niya si Lutang Robredo, pero bago nila magawa yan, dalawa pa ang kanilang kailangang trabahuin, ang presidente at ang vice-presidente. In your dreams, pero gayon pa man, nanggagatong ang mga ito. Divide and conquer. Gayon pa man, mayroon din siyang punto. Panoorin niyo po. Yun po yung nakakatawa doon, no? Ang malaking question talaga dito ay yung validity ng General Appropriations Act. Kasi importante pong sagutin kung at least nakisakay itong mga ibang mga pinklawan, mga kababayan. At yung ibang mga makakaliwa. Pero ang ginagawa nila, mga kababayan, ay they take the stage na originally, yan ang pasabog ni dating Pangulong Duterte at ni Ungab, mga kababayan. Ngayon, sila na ang kumukuha, si Raul Manuel. Pero go, sabi ni Digong, sige, bahala na kayo. Take the credit. Sino ang nagkumpleto ng mga blanco? Ngayon sinasabi ni Congressman Kimbo na authorize ang daw technical staff para si Kimbulok ito. Ang nakalagay dito kasi dito sa bicameral committee report, may omnibus provision po doon na ino-authorize ang technical staff. Pero ang authorization po ng technical staff ay para ayusin lamang ang error. Spelling, yan lang, mga kababayan, yung grammar. Dahil baka si Dan Fernandez ang nagsulat niyan, mali-mali ang mga grammar. Hindi sila authorized na mag-legislate at mag-fill in ng mga blanco Fill in the sa blanks. budget. Dahil ang pag-fill in at pag-identify ng budget, ang tanging may authorization lamang dyan ay yung mga legislators natin. So, mali po yung sinasabi ni Congresswoman Stella Kimbo. O Kimbo, makinig ka. Mali ka raw, sabi ni Shelo Magno. Pag binasa nyo yung provision, yung omnibus provision sa kanilang bicameral report, malinaw po na sinasabi lamang dito ay ayusin ang mga clerical errors. Clerical. Para mag-fill in ng blanks. Ngayon, siguro po may isang remedy pa. Kung mayroong minutes of the meeting, ang bicameral committee report na pwedeng pagbasihan ng staff para... Wag mo namang isuggest yan dahil baka magkaroon sila idea, minutes, madali lang gawin yan, minutes, ilabas natin ito. Pero sana, mga kababayan, yung actual talaga na nangyari talaga na minutes. Hindi yung gawa-gawa na minutes. Kompletuhin ang enrolled bill
ay maaaring ilabas sana ng Kongreso, no? Ina-highlight po kasi talaga nito yung problema natin na napaka-opaque ng Opaque, hindi transparent. proseso ng bicameral committee. Walang accountability sa taong bayan, walang minutes, walang documentation kung ano nga ba ang pinag-uusapan dyan. Sana nga mga kababayan, no, ipabawal na yung closed door na bicam. Diyan kasi nangyayari ang kabalastugan mga kababayan, yung mga insertion. Kung mayroong bicam, make it televised. Doon talaga sa plenaryo mga kababayan. Ang nangyayari, doon lang sila sa hotel. Sila tamba na. Nag-aas ng hudas doon mga Kung kababayan. may documentation, maaari itong mag-guide sa staff. Pero wala rin naman tayong nakikitang mga minutes. Pero babalikan ko, ang pinakamalaking question dyan, sino ang nag-fill in ng blanks? At walang authority at hindi yan Lumayas na siguro yung si Zaldico mga kababayan. Wala na si Zaldico Nag-resign. pwedeng gawin ng technical Nasibak pala mga kababayan dahil ang palusot, hindi daw maganda ang pakiramdam. Pressing health concern. committee dahil ang may sole authority para bumuo at magkumpleto ng budget ay ang Kongreso natin. O dapat sana yun mga kababayan binalik sa plenaryo. So parang sinususugan niyo po yung naging pahayag ni dating Senate President Tito Soto na hindi tama ito pong naging pahayag ni Stella Kimbo. Kita mga kababayan, si Soto na mismo, pati si Lacson sinapalpal. Etong si Stella Kimbo. Yes, nag-agree po ako sa Agree. dating Senate President Tito Soto na hindi tama yung naging pahayag ni Congresswoman Hindi Stella tama. Kimbo dahil ang maaari lamang magkumpleto ng budget ay ang Senado at ang House of Representatives. Ngayon, kung may kulang po dyan sa mga items ng budget, dapat po talaga ay ibinalik yan sa Kongreso, hindi yung sila ang nagkumpleto. Dahil wala po yan sa mandato nila. At dahil po dyan, technical staff ang nagkumpleto, Hindi lang pala si Kimbo ang bobo mga kababayan. Pati na rin si Chis Escudero dahil yan din ang sinasabi. Si Grace po. Lalong-lalo na si Tambaloslos. it goes back dun sa question kung valid nga ba ang General Appropriations Act. Dahil ang dapat nagkukompleto niyan, Kongreso, hindi technical staff. So dito po ngayon sa naging pahayag ni Representative Stella Kimbo, meron pa bang magagawa yun pong ilan para questionin pa rin yung kung ito nga bang General Appropriations for 2025 ay legal, yung dinaanang proseso? Yes po, maaari pa rin yan dalhin sa Supreme Court, questionin yung naging proseso sa pagbubuo. At pwede isali na rin yung legality niyang bicam. Diyan talaga mga kababayan Kahit pa makalusot ito mga kababayan, okay lang. Pero ang mas importante ay dapat mai-abolish na yung bicam mga kababayan at parang lumalabas na third chamber sa Congress. Napiling-pili lang ang nandun mga kababayan at para sila lang talaga ang nagdedesisyon. Sana gawing ruling ng Supreme Court na kung mayroong bicam, lahat sila. Pwede naman yan Hindi lang yung mga piling tao ng mga kababayan. At televised at open talaga sa public mga kababayan. Naka-video. Ang laki-laki ng House of Representatives mga kababayan. Papuntahin lang doon ang 24 na senator. Doon i-resolve yung doon sila mag-bicam. Hindi yung sa hotel. Andun lang ang head lang mga kababayan, mga head, sina Tambaluslos, sina Kimbo, Grace po, Escudero, tapos sila lang ang nagdidesisyon, eto na gawin natin, ito na gawin natin. May mga blanco, sige, bahala na sila doon. Ang 2025 GAA, yung proseso po at procedure, scope of work ng Bicameral Committee ay maaaring dalhin sa Supreme Court dahil may mga previous cases na rin po sa Supreme Court na kung saan na-discuss ang function at scope of work ng bicameral. So maaari pa rin po itong questionnaire sa court. Sige, ikaw na. Yan na lang ang bag mo, Magno. By the way, mga kababayan, mayroon doon silang rally, pero duda tayo sa rally nila sa January 31 ba yun mga kababayan? Dahil kasama sa rally mga kababayan is trililing. Tapos gagamitin nila anti-corruption daw sila, Diyos niyo yung mga animal. Pero go pa rin. Pero kasama sa panawagan doon mga kababayan ang ipa-impeach yung VP Sara. Anong balak mo? I-push mo si Lenny Robredo. Baka pwede ikaw na lang ang tumakbo, Shelo Magno, wag na si Lenny. Hindi hamak na mas reasonable ito mga kababayan din, kumpara kay Lutang mga kababayan, di ba? Lutang magsalita. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na lumalabas na Kimbulok si Stella Kimbo mga kababayan? Post your comments below.